What's up guys? Welcome muli sa ating channel, Cruel Tax and Accounting Tutorial, and welcome to a new series. Accounting series naman tayo this time, particularly basic accounting series. And more specifically, ang pag-uusapan natin sa ating first topic is business organization and regulators. Itong topic na to is a preparatory or introductory topic na may kinalaman sa accounting for business or financial transactions. Ibig sabihin, kailangan muna natin pag-usapan itong mga to bago tayo makapag-record. Bago natin pag-aralan kung paano ba i-record yung mga transaction, paano ba i-prepare yung financial reports, etc. So, ito yung isa sa mga introductory topics natin. Sino ang pwedeng makinabang dito? Pwedeng primarily is yung BSA students, pwede rin yung BSBA students, or any course na mayroong basic accounting, pwede nyo to. Okay, pwede rin to sa mga dito, ABM students. Okay, yung mga senior high school natin, pwede rin sa inyo to. Okay? So, at the end of this topic, kailangan alam mo na tong mga bagay na to. Number 1, you must be able to identify and distinguish the different types of business organization in the Philippines. Okay? Number 2, classify businesses according to its capitalization. Pag-usapan natin yan mamaya. Number 3, classify businesses according to its nature of operation. And then number 4, determine the different regulatory bodies that regulate businesses in the Philippines. Okay, so yan yung mga kailangang alam mo la after this video. Okay? In relation to that, ito yung mga topic natin. Number 1, the different business organization or different types of business organization. Yan. Number 2, classification of business according to capitalization. And then number 3, according to its nature of operation. Number 4, pag-usapan natin yung regulatory bodies governing business organizations. And then finally, yung labor-related government agencies. Okay, so umpisahan natin sa types of business organization. Okay, so itong mga babanggitin natin, ito yung mga common business organizations in the Philippines. So, ano-ano ba yan? Meron tayong tinatawag na single proprietorship or sole proprietorship. Meron tayong tinatawag na partnership. Meron ding corporation. Meron ding cooperative. So, ito yung common business organization in the Philippines. So, pag magnenegosyo ka, pwedeng kahit alin dyan. Actually, yung pwedeng i-form mo. Pwedeng mag-isa ka lang. Pwedeng partnership, pwedeng corporation. Pwede rin naman co-op or cooperative. Okay, so distinguish natin yung mga yan. So, pag sinabi natin single proprietorship, ay ang tinawag na single or sole proprietorship ay mag-isa lang ang may-ari. Ayan, owned by a single person. Hindi yung walang asawa, hindi yung walang jowa. Yung talagang mag-isa ka lang na may-ari ng business. Yung nakapangalan sa business ay ikaw. Wala nang iba. You are called the owner or the proprietor. Kaya single proprietor. At dahil single or mag-isa ka lang sa business, pag merong profit, sa'yo lahat yan. Pero, pag merong losses, ikaw rin ang bahala dyan. Ikaw din magsasuffer niyan. As well as yung obligations, ikaw din ang dapat magbayad niyan. So, may advantage, may disadvantage ang sole proprietorship. Ganon din naman yung iba, di ba? Okay? Generally, there's no distinction between the owner and the business kasi yung may-ari, siya yung kanya yung business, di ba? However, for reporting purposes or accounting purposes, there is a need to separate the personal transaction of the owner from the transaction of the business. Magkahiwalay dapat. That is a basic accounting concept. Pag-uusapan din natin yun sa mga kasunod pang topic natin. Okay? Ngayon, kung taxation naman ang pag-uusapan, yung negosyante or yung proprietor, classified siya as self-employed individual. So, yan. Ganyan siya itatax. Tatak siya as a self-employed individual. Okay? So, meron din tayong taxation series. Pwedeng panoorin nyo rin
yung tungkol sa self-employed. Okay? Yan. Ano naman yung partnership? Okay? So, according to Article 1167 of the Civil Code of the Philippines, it is an organization formed by two or more. Yan na, two or more individuals. Hindi pwedeng one. Who agreed to contribute money, property, or skills. So, pag papasok ka sa isang partnership, pwedeng pera or non-cash, pwede rin yung property. Pwede rin naman skills na i-contribute mo. Okay? Kaya kayo nagsama-sama, ang purpose nyo is either number one, to engage in trade or to engage in business. Yun ang isa sa pwedeng purpose nyo. Or to practice your profession. So, dalawang magkaiba. Pwedeng dalawang magkaibang purpose. Pwedeng magbi-business kaya nagsama-sama. O kaya to engage in the practice of profession. Okay? Ano ba yung practice of profession? Lawyers. Nagsama-sama yung mga lawyers to establish a partnership, yung law firm nila. Okay, mga accountants, nagsama-sama, accounting firm or auditing firm. So, yun, mga professional yung nagsama-sama. Not to engage in business directly, but to practice their profession. Okay? So, may pagkakaiba ng konti ang dalawa na yan. Ang tawag doon sa mga partners na nagsama-sama para mag-business, yung partnership nila is called business partnership or general partnership. Pero pag ito ay yung mga lawyers, accountants, or any other profession nagsama-sama para mag-engage in the practice of their profession, ang tawag sa partnership nila is General Professional Partnership or GPP. Okay, may pagkakaiba yan lalo na in terms of taxation, magkaiba yan, dalawa na yan. Kaya mahalaga rin na alam natin yung pagkakaiba. Okay. Paano sir kung ganito? Dalawang lawyer nagsama sila tapos nagtayo sila ng isang helmet shop. So, ang kanilang business is nagtitinda sila ng mga helmet, no? High-end helmets, gano'n. So, ito ba ay business partnership or general professional partnership? Ang sagot is business partnership. Bakit? Kasi, although pareho silang lawyer or pareho silang professional, hindi naman sila nag-business to practice yung pagiging lawyer nila, kundi nag-business sila. So, business partnership yun. So, yun ang tatandaan mo, Huwag kang magpapaloka. So, professional na nagsama-sama to practice their profession, general professional partnership. Okay, so iwan natin ang partnership. Doon tayo sa corporation. Okay? It is a business organization recognized and created by, yung gustong ipagdiinan to, by law. As a juridical person. Not a natural person, but a juridical person. As a separate person. Separate from the owners. Parang ganun yan. Okay, mamaya maintindihan mo bakit siya created by law. Pero pagpapakunawa nila kaya siya created by law, ibig sabihin yan, pag hindi pinayagan ng batas na mag-exist ang corporation, walang corporation. Okay? Hindi kagaya ng partnership, na sa partnership kasi ito ay created generally through a contract, di ba? Magkasundo lang yung dalawa, pwede nang mayroong partnership. Pero sa corporation, very strict. It must be granted by law. Diba? Yung pag-exist niya. So, mamaya pag-usapan natin yan. Okay. So, kung gusto mo pang i-explore ang corporation, pwede mo basahin yung RA number 11232 or the Revised Corporation Code of the Philippines. So, kaka-revise lang yan. At isa sa mga provision or bago sa provision na yan is allowed na yung one-person corporation. Kung isa lang ang may-ari, isa lang ang shareholder, o allowed na yun. Yung perpetual life ng corporation. Ibig sabihin, wala na siyang limit. Dati kasi meron limit na 50 years. Tapos i-renew mo ulit siya for another 50. Ngayon, perpetual na. Generally, ang life ng corporations. Okay, so basahin mo yung batas na yan kung gusto mo pang ma-explore yan. Okay?
Ang pino-point out, ang isang corporation ay more than one person din. Okay? At ang owners ay called shareholders. Okay. Next is yung cooperative or co-op. Define natin ang mabilisan. Ano ba ang isang co-op? It is a private business organization that is owned, controlled by the people who use its products, supplies, or services. So, nakita mo yung point natin. Yung may-ari, sila rin yung magpapatronize ng kanilang products or ng kanilang services. Ibig sabihin, yung income ng co-op, saan din manggagaling? Sa members. Sila kasi yung bumibili rin ng products nila, parang ganon. Yung pag nagkaroon ng income, sila rin ang magkahati-hati, 'di ba? For their own benefit. Yun yung idea ng cooperative. Ngayon, pagbabasahin mo yung Philippine Cooperative Code of 2008, particularly Article 3, is ito yung makikita mong definition. Article 3, Philippine Cooperative Code of 2008, ito yung definition ng cooperative. Pero, in essence, ito rin yan. Diba? Nag-contribute sila. Tapos, sila rin yung magpapatronize ng products. Tapos, sila rin yung mag-share sa income. Okay. Marami bang cooperative sa Philippines? Oo naman. Sa paligid lang natin, magmasid ka mabuti. Maraming credit cooperative. At iba't ibang uri pa ng cooperative. Okay. So, ang single proprietor, ang partnership, ang corporation, ang cooperative, lahat ito pwede magkaroon ng transaction, particularly business transactions. Specifically, financial transactions. At ang role natin is to record kung tayo ay yung accountant. Kung tayo naman ay manager, to read the reports or the financial reports, the financial statements, diba? And interpret. O yung owner, kailangan naiintindihan natin yung financial statements. Kaya kailangan natin pag-aralan ng basic accounting, tama? Diba? Yung owner, yung manager, yung accountant, lalo na. So, para maintindihan mo yung nangyayari sa business, kailangan meron kang knowledge in basic accounting. Yung level of, degree of knowledge, depende. Pag accountant, talagang mastery kailangan mo dyan, ano? Pero pag manager or owner, yung reasonable knowledge in basic accounting. Okay? Ngayon, ituloy natin. This time, pag-usapan naman natin is classification of business according to capitalization. Okay, pag sinabi natin capitalization is yung invested money. Sabihin yung inilagay na pera to start the business. Yun yung capitalization, di ba? Okay, tapos paglipas ng panahon, madadagdagan nyo ng income, mababawasan ng dividend, mababawasan ng withdrawal, mga ganyan. So, yun yung ating capital. Based on capital, pwede natin i-classify ang business. Okay, so, paano? Ano-ano mga classification niyang nandyan? Okay, sino ang papasok na agency? Okay, so, itong classification na ito ay manggagaling sa SEC Memorandum Circular Number 5 Series of 2008. So, ito ay galing sa Securities and Exchange Commission. Sino ba itong Securities and Exchange Commission? Ito yung agency na nagsusupervise or nag-govern sa mga corporation. Sa madaling salita, itong memo na to, ginawa ito ng SEC. Nang nasa isip nila is corporation. Ibig sabihin, medyo naiwan yung sole proprietorship kasi hindi naman sakop ng SEC ang sole proprietorship. Ang sakop niya, partnership, corporation. Yung co-op, hindi rin niya sakop yun. Iba ang nakakasakop nun. Okay, so, nagbigay ng guide itong si SEC para ma-classify ang business according to capitalization. Pwede mo kasi i-classify ang business into micro entity, small entity, medium-sized entity, or yung large entity. Okay, mamaya papakita ko sa inyo yung mga threshold para ma-classify ang business into micro. Ang tanong ngayon, may halaga ba kung micro ka, small, medium, large? Diba? Okay. For accounting purposes, may impact ito. Okay, later malalaman mo ano ba impact. Pag micro pala ganito, pag small pala ganito, marirealize mo 'yon. Pagdating natin sa next
topic natin. Okay? So, ito, gaya ng sabi ko, is primarily, ang nasa isip ni SEC syempre is corporation. Pero pwede rin natin itong gamitin as practical guide in classifying yung mga sole proprietor. Okay? Meron din kasi minsan malalaki na sole proprietorship eh. Okay? Yan. Ituloy natin. So, para masabi na ikaw ay isang micro entity, ang pag daw ang total asset mo or total liability mo is less than 3 million, ikaw ay isang micro entity. Maliit lang, less than 3 million ang total assets or total liability mo. Okay? O kaya naman, pag small entity ka, ang sabi, wag ang iyong total asset ay 3 million to 100 million o kaya ang total liability mo is ganun din, 3 million to 100 million. Small entity ka. Small entity, ano? Halimbawa, 100 million. Small entity pa yon. Okay? Sabi ni SEC. Ikaw naman ay isang medium-sized entity na kapag ang iyong total assets ay more than 100 million to 350 million. Okay, pag sabihin, pag sumobra na sa 350 million ang asset mo, large entity ka na nun. May gusto lang akong ipapansin, itong dalawa na to magkaiba. Sa total liabilities, isa ka na daw medium-sized entity kapag ang iyong total liabilities is more than 100 million to 250 million. Okay, mas mababa yung threshold niya kaysa sa total assets, diba? 250 million. Kasi sabihin, pag ang iyong total liability is more than 250 million, isa ka ng large entity. Okay. So, yan yung financial threshold para masabi na ikaw ay maklasify ka as micro, small, medium, or large based on capitalization. Ito pa yung isang requirement, yung nasa others. Ikaw ay not required to file financial statement under Part 2 of Rule 68, are not in the process of filing their financial statement for purposes of issuing any class of instrument. Or number 4, not holders of secondary licenses issued by regulatory agencies. Ibig sabihin, ito kasi mga to, pag ikaw ay required to file FS under Rule 68, Part 2 of Rule 68, isa kang publicly accountable entity. Okay, so, impact nun for accounting purposes may impact yan. Okay, lalo na pag na-introduce na natin yung accounting standards sa next video natin. Okay, so sa ngayon, pwedeng ito muna yung pagbasihan natin, yung financial threshold, kung kailan micro, kailan small, medium, or large ang isang business entity. Okay? Ngayon, pag-usapan naman natin is classification of businesses according to its nature of operation. Okay? So, ano-ano ba yan? Pagka nature of operation na pag-uusapan, ano-ano ba yung classification ng business? So, tatlo lang naman yan. Pwedeng service type ka, merchandising type, or manufacturing type yung business natin or yung operation ng business natin. Okay, so isa-isay natin. Pag sinabing service, di simple-simple. Ang source of revenue mo is nagpo-provide ka ng service. Pinabayaran ka because of providing a service. Pwedeng barbershop, catering, janitorial, o kaya recreational services. Okay? Actual example yan, di ba? BDO, banking services yan. Adamson University, educational services. PLDT, telecommunication services. So, diba? Marami pang ibang example ng service type business. Okay? So, meron din tayong tinatawag na merchandising business. Ano naman ito? Kapag ang business mo is buy and sell. Merchandiser ka nun. Okay? Paano yun? Bibili ka ng product, lalagyan mo ng markup or papatungan mo, tapos benta mo siya. Pero ka ng income, yung markup mo. Tama? So, pwedeng, ang mga example dito is SM Department Store. Ano-anong product binibenta niyan, di ba? Mula sa damit hanggang sa mga gamit sa bahay. Di ba? Ang dami. National Bookstore, books and supplies. Pure Gold, grocery items. South Star Drugs and beauty products.
7-Eleven, food. Di ba? So, buy and sell. Yan siya. Okay? Ngayon, meron din tayong tinatawag na business na engage in manufacturing. Ano ba yung manufacturing? Manufacturers convert raw materials into finished goods. Okay, so bibili ng materyales, ipoproseso, tapos mabubuo, tapos ibebenta. Yun yung manufacturing. May nadagdag na process, yung production ng product. Sila mismo yung nagpo-produce ng kanilang ibinebenta, di ba? Okay? So, actual examples yan, pwede yung Coca-Cola, yung mismong planta ng Coca-Cola, yung Samsung, yung kanilang manufacturing plant, gumagawa ng gadgets doon, cellphone, laptop, etc. Boysen, yung mismong planta rin, Toyota, yung mismong planta rin. So, manufacturing. Okay? Kaya lang, in reality, madalas na makakita tayo ng mga businesses na ang nature is mix. Ano yun? May binibentang product. Pero, nagpo-provide din ng service. Or nagpo-provide ng service pero may binibenta ring product. We call that mixed type of businesses. Okay? Ang tanong ngayon, paano natin i-classify? Ano ba talaga pag mix? Paano natin masasabi? Ano ba? Service ba talaga siya? Or, tayo dito, merchandising siya. Ano ba? Yung mga restaurants. Ano ba talaga siya? Diba? Siya ba ay service type business? Siya ba ay manufacturing business? Di ba sila nagluluto, no? Sila ba ay merchandising kasi may binibenta rin sila, no? Di ba? Starbucks, nagbebenta ng kape. Nagbebenta ng mga mugs. Di ba? Ano ba talaga yan? Kaya meron tayong tanong. How will you classify a business na ang nature niya is mix? Simple lang ang ruleto. Identify mo lang ano yung primarily ina-offer niya. Service ba o product? Kung nalaman mo service type business siya, yun yung primarily na ina-offer kasi niya. Halimbawa, yung Jollibee. Jollibee is a service type business. Why? Because ang primary ina-offer niya is quick service. Kaya nga fast food kung tawagin, di ba? Yung comfy place to dine, di ba? May aircon doon, malambot yung ibang upuan doon. Di ba? Yung service crew, dinideliver sa yung food, nakakahingi ka ng ketchup. And may drive-thru rin ng Jollibee. And yung mga fast food chains na iba, di ba? May drive-thru. So, yan ay service type business. Okay? Okay. Next, ang pag-usapan naman natin is regulatory bodies governing business organization. Kaya tinawag na regulator. So, meron niyang hinihingi sa atin. Ibig sabihin, dapat nating sundin yung mga policies ng mga government agencies na ito. Ang tanong ngayon, ano-anong government agencies ba itong pinag-uusapan natin dito? Okay, so ito yung mga yan. We have DTI, Securities and Exchange Commission, local government units, yung barangay and munisipyo, the Bureau of Internal Revenue, and yung Cooperative Development Authority. So, ito yung ilan sa mga governing bodies. Governing, yung mga sinabi na nating business organizations kanina. Okay? So, unahin natin yung DTI. Ano ba role ni DTI? Okay. Ito ay may kinalaman sa mga single proprietor who intends to use a business name. Halimbawa ako, my name is Ken G. Anthony Cruel. Tapos gusto kong magnegosyo, gusto kong magbenta ng mga car accessories. Halimbawa, ganyan ang gusto kong business. Ang gusto kong pangalan ng business ko is XYC Enterprise. Kapag daw ganun ang gusto kong mangyari, gagamit ako ng trade name or business name ko. Yung business name ko na yun, kailangan i-apply ko sa DTI or sa Department of Trade and Industry. Kasi dapat yung trade name ng business, walang kamukha yan. Okay. Pero kung pangalan naman ng business ko is Kenji Anthony G. Cruel, hindi ko na kailangan pumunta sa DTI. Kasi wala namang kamukha yung pangalan ko. Akin talaga yun, di ba? Kaya ka pupunta sa DTI para malaman kung walang kamukha yung pinili mong trade name or business name. Di kasi pwedeng may kamukha. Okay? Gets nyo? So, yun. Yun ang primary role nitong si DTI, no? Magbabayad ka dyan to get a certificate of business name registration. Kasi hindi na magagamit ng iba yon, yung trade name na yan.
And that trade name is valid for 5 years. Kailangan mo na naman ulit bayaran after 5 years. Okay? Ngayon, ang kasunod ay si Securities and Exchange Commission. Okay? Ano bang role ni SEC? SEC has jurisdiction and supervision over, number 1, lahat ng corporation, lahat ng partnerships, and other associations who are grantees of primary franchises and or a license or permit issued by the government. Okay, so sa madaling salita, yung corporation at partnership kanina, ang may sakop dyan, nabanggit ko na rin kanina, is yung Securities and Exchange Commission. In fact, ang corporation, pag yan ay gagamit ng kanyang name, yung trade name niya, ipagpapaalam niya yan o i-apply niya sa SEC. Kung yung sole proprietor sa DTI nag-apply, ito naman corporations, sa SEC yan mag-apply para sa kanilang trade name. Okay? At maraming reports pa na ipinapasa dito sa Securities and Exchange Commission ng mga corporation. So, bakit? Kasi nga, corporations usually malalaki capitalization yan at merong investment na galing sa public, lalo na yung mga publicly accountable entities, yung mga nagbebenta ng shares talaga sa ating stock market. So, lalo na yung mga yon is kailangan bantayan ng Securities and Exchange Commission kasi hawak nila yung pera ng investing public. Okay? So, yan ang role ng SEC. Next is yung local government units, gaya ng barangay and munisipyo. Sa barangay, pag magbi-business tayo, secure tayo ng barangay clearance or business clearance. Sa munisipyo naman, yung business permit or yung tinatawag na mayor's permit. At ito ay kailangan i-renew natin annually. Okay? And in relation to renewal and mga permit na yan, pwede mong basahin yung RA 1103 yung Ease of Doing Business and Efficient Government Services Delivery Act of 2018. Diyan malalaman mo yung karapatan mo. Pag may nakikipag-transaction ka sa iba't ibang government agencies natin. Kasi nakalagay doon yung dapat na i-react ng mga government agencies kung gaano katagal, etc. Pag di sila sumagot, ano yung mga right mo, mga ganyan. Basahin mo yan. Kasi tinawag na is pinadali para maiwasan yung red tape o yung mga lagayan, yung mga fixer, para maiwasan din yung mga yan. Para maiwasan din yung masusungit at matatagal na mga proseso sa iba't ibang government agencies. So, yan ang sagot, RA 11032. Isa sa magandang provision yan, yung gagawing online lahat. Yung mga LGUs. In fact, meron na mga LGUs ngayon na ang renewal ng business permit is online. Meron na. Okay. And isa sa pinaka-matindi na government agencies is yung Bureau of Internal Revenue, BIR. Bakit? Ano ba role nito? Assessment and collection of all national internal revenue taxes. Taxes ang involved. So, ito yung government agency na kung saan sa kanila ibinabayad sila ang katransaksyon ba sa taxes ang usapan. Particularly yung mga national taxes. Required po ba mag-register sa BIR? Yes. Required lahat ng businesses. Regardless of your income. Malaki man o maliit ang income mo, dapat mag-register ka sa BIR. Yung mga babayaran mong tax, etc. Yung makikita mo yun sa iyong certificate of registration. Okay? So, sa ating taxation series, pag-uusapan din natin ito. Yung mga rules in taxation. Okay? Ayan. Another one is yung Cooperative Development Authority. So, it is the sole government agency mandated to register all types of cooperatives. So, lahat ng cooperatives ang nakakasakop is CDA. Yung mga reporting requirements sa CDA din, etc. Okay, so, sole proprietor, kung business name ang pag-uusapan or trade name, si DTI ang concern. Partnership Corporation, SEC, ang governing body. Cooperative, CDA. Okay. Ganun kasimple. Okay. So, next, pag-usapan natin or yung sa huling topic, yung labor-related government agencies. Kasi pag nag-business ka, kailangan mag-register ka rin sa mga ehensya ng gobyerno na ito.
So, ang tanong, ano-ano ba yan? Agency na yan. Okay, na kung saan, kailangan din nakaregister tayo dyan. Yung business mismo. So, we have SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. Unahan ko na, lahat ng employer or businesses required mag-register dyan, lalo na kung sila ay may empleyado, employees. Pati yung employees, kailangan naka-register din sa tatlo na yan. Okay, so unahin natin yung Social Security System or SSS. Ano ba role nito? Kaya nire-require ang mga members or ang mga employees and employers to register with SSS kasi nga dito makakuha yung member ng may bayad pa rin pag na-disable, pag nagkasakit, maternity, old age, death, and other contingencies. Kaya may pension, di ba? SSS pension ang tawagin nila. Meron ding maternity benefit na binibigay. So, yan yung ilan sa mga benefit pag member ka ng SSS. Required ba yan? Yes, by law. Employers as well as the employees are required to register with SSS. O, ganoon kasimple. Isa nga dapat sa requirement bago ma-fully hire ang isang empleyado is yung kanilang SS number. Nakakuha sila nun. Okay? At kaya magme-member ang employer at sa employee is may contribution kasi monthly contribution to the agency. Okay? Ano pa? We have Pag-ibig or yung Home Mutual Development Fund. Ano naman ang role nito? Primarily, it provides shelter finance or housing loan. Diba? Pag magtayo kang bahay, Pag-ibig, parang ganon. Diba? So, additional info lang. Ano na ibig sabihin ng Pag-ibig? Kaya tinawag na Pag-ibig. Pagtutulungan sa kinabukasan, yun yung pag. Ikaw, bangko, industriya at gobyerno. Ibig, no? Pag-ibig. Okay, so required ang employer at si employee mag-register sa Pag-ibig. May contribution din dyan, monthly. Okay. And then finally, required din ang employers at ang employee to register with PhilHealth. Okay, in relation to RA number 7875, in relation to the creation of the National Health Insurance Program, di ba? Kaya lang, problema natin is naka-under fire nung mga nakaraang panahon ng PhilHealth, di ba? Okay, may pondo pa kaya. Anyway, basta lahat, employees required to register sa PhilHealth. Okay. So, sana may natutunan kayo sa ating first topic. Don't forget to like, subscribe, and share this video. At abangan pa natin yung mga kasunod nating videos in the Basic Accounting series.